Love stories. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang halaga na hindi kailangang ikumpara sa iba. Kapag nangibabaw sa iyo ang inggit ay maaaring mabulagan ka at hindi mo ito makita. Ikaw kabarangay, sa anong paraan mo nakikita ang iyong halaga? Dear Papa Dudut, isang pagbati po para sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Masasabi ko po na isa ako sa mga avid listeners ninyo at laging nag-aabang ng mga bagong kwento mapa Facebook, YouTube at Spotify man. Pero kadalasan po ay sa YouTube lang talaga ako nakakapakinig dahil may pasok po kami sa school. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clea, 19 years old at taga rito lang din sa Metro Manila. Kakagraduate ko lamang po ngayon sa senior high school at excited nga po ako na mag-college. Ang kwento ko po ay nangyari bago ako graduate, Papa Dudut. Hindi naman kami mahirap, pero hindi rin naman kami mayaman. Papa Dudut, gusto ng mga magulang namin na sa private school kami ng kuya ko mag-aral. At sinikap nga po nila na makapagtapos kami sa isang Catholic school. Sa aming magkapatid, ako yung female version ni Papa. Si Kuya naman siya yung male version ni Mama. Masasabi ko po na si Kuya yung mga charming at mas matalino. Kaya parang naging madali lang sa kanya ang lahat. Kapag pinagkumpara kaming dalawa ay wala talaga akong laban sa kanya. Nung nakagraduate na ako ng junior high school ay medyo nakahinga ako dahil akala ko ay titigil na ang mga tao sa pagko-compare sa amin ng kuya ko. Pero nagkamali ako noon. May pumalit na kasi kay kuya. Pagkatapos ng bakasyon namin ay marami na agad nagbago. Lalo na sa mga kaklase ko. At isa na nga po doon yung best friend kong si Rizzy. Hindi po yun totoo niyang pangalan. Medyo katunog lang po pero nag-decide po ako na hindi na lamang po yun banggitin dito, Papa Dudut. Magkakilala na po kami mula pagkabata. Marami nga pong nagsasabi na para daw kaming kape at asukal. Siya yung asukal at ako naman yung kape na kapag pinaghalo, may isang mangingibabaw. At sa aming dalawa, ako yung may strong personality kaya lagi kong nasasapawan si Rizzy. Maputi po si Rizzy samantalang natural naman yung pagkamorena ko. Bumagay naman sa akin ang skin color ko kaya tuwing magkasama kami, ako ang mas napapansin. Pero matapos ang bakasyon namin, hindi ko akalain na malaki ang naging pagbabago kay Rizzy. Tumangkad siya ng konti at wala na ring braces. Tingin ko nga noon ay nagwo-workout din siya dahil medyo nagkaroon ng korte yung katawan niya. Kaya naman kapag magkatabi kami ay nagmumukha akong poste. Naikwento rin niya noon ang tungkol sa pag-enroll niya sa summer class ng isang theater company at sa personality development classes. Pareho naming pinangarap yon. Pero sa aming dalawa, siya lang yung nakatupad noon, Papa Dudut. Oh my gosh! Hindi ka maniniwala sa nangyari kanina. Bakit? Ano ba nangyari? Eto na nga! Nakasalubong ko si Gino. Yung crush mong varsity player na di ka naman pinapansin? Shh! Ano ka ba? Dati yun. Hindi na ngayon kasi nginitian niya ako. Talaga? Taray mo ha? Hindi lang yun. Meron pa. Ano? Nagkausap ba kayo tapos naging friends na? Hindi. Iba naman to. Si PJ, naaalala mo? Yung classmate ko sa dati kong school. Nakasama ko siya sa theater. Ang galing niya kumanta. Sana nga nakasama ka para na-meet mo rin siya. Wala eh. Puro gaming lang ako sa bahay nung bakasyon. Pumunta kami sa Ilocos. Bumisita kami sa mga kamag-anak. Tapos yun, pagbalik namin, nagbasa-basa na lang ako ng books at nanood ng K-drama series.
Ay, halos pa ulit-ulit lang yung ginagawa ko. Buti ka pa nga eh. Ako kasi halos wala ng time para sa mga ganyan. Nung natapos yung workshop ko, in-enroll agad ako ni Mommy sa personality development classes. Laking tulong din kaya. Kapag iniisip ko nga kung paano ako humarap sa ibang tao dati, sobrang mahiyain pala ako noon. Buti na lang, kasama kita lagi. Ikaw mahiyain? Loh, san banda? Ang sama mo. Bully ka ah. Namiss lang kasi kita. Di naman tayo nagkita nung buong bakasyon. Kaya nga ngayon, nagulat ako na ang laki na ng pinagbago mo. Glow up yarn? Kailangan ko rin to, no? Tingnan mo, napapansin na ako ng mga crush ko. Samantalang dati, dinadaan-daanan lang nila ako. Ah, ganon. Yun pala purpose ng pag-glow up mo na yan, ah. Parang gano'n na rin. Pero yung main reason talaga, gusto ni Mommy na baboost yung confidence ko. At syempre, hindi naman mangyayari yon kung wala akong gagawin, di ba? Oo na. Uy, si Kylie oh. Papunta yata dito. Hi, Rissy! Ate Kylie, na-miss kita. Kumusta naman summer mo? Okay naman, pumunta kami sa Korea, then pagbalik namin dito sa Philippines, pumunta naman kami ng Siargao. Wow, nice naman. By the way, si Clea nga pala, bestie ko. Oh, hi, Clea! Siguro babad ka rin sa beach, no? Ano ka ba ate? Natural yan. Black beauty kasi siya. Talaga? Nakakainggit naman. Tingnan mo tong skin ko, next week wala nang silbi yung pagpapatan ko. Samantalang ikaw, forever na ganyan yung skin? Ang unfair nito ah, dapat ako rin. Hindi naman. Bestie, sorry ha. Pero malapit na palang mag-start class ko. Ate Kylie, punta na ako sa room namin. Okay, sige, may gagawin na rin naman ako. Bye, Rissy. Kita na lang tayo mamaya. Papadudot na ni bago ako noon kay Rissy. Hindi lang kasi itsura niya ang nagbago kundi pati na ang ugali niya. Parang bigla siya naging ibang tao sa paningin ko. Dati kasi hindi naman siya napapansin ni Kylie na sikat sa school namin. Bukod kasi sa pagiging maganda at honor student, president din ito ng Theaters Guild. At sa pag-uusap nila noon sa harapan ko, nakakagulat na gano'n na kaagad sila ka-close. Samantalang ako kahit na ilang beses nang ipinakilala kay Kylie ay hindi talaga nito natatandaan ang pangalan ko. Hindi lang kasi yon ang unang beses na ipinakilala ko ni Rissy dahil doon ay nasaksihan ko kung paano sila mas naging malapit sa isa't isa. Lagi nang inaaya ni Kylie ang best friend ko. At syempre isinasama naman niya ako. Ang kaso madalas akong ma-OP dahil hindi naman ako nakaka-relate sa mga pinag-uusapan nilang dalawa. Kung nagulat ako na mabilis lang naging malapit sa isa't isa sina Rissy at Kyla, mas nagulat ako noong magsimula ng pansinin ni Archie ang best friend ko. Mutual crush namin si Archie at may usapan kami na kung liligawan man ito ang isa sa amin ay if-friend zone lang namin ito. Naniniwala kasi kami na forever na kaming magiging mag-best friend. Kaya naman nagulat na lamang ako sa mga naikwento ni Rissy nang minsan niya ulit akong isama sa cafe kasama si Kylie Papadudut. Girl, sorry talaga, hindi ako nakarating nung Sunday. So, ano nangyari nung nag-meet kayo ni Archie? Ayun, napahaba yung kwentuhan namin. Di ko nga ina-expect na kakausapin niya ako eh. Siyempre naman no, malakas kaya ako sa kanya. Na-curious nga siya nung sinabi ko na ipapakilala ko sa kanya yung favorite kong estudyante dito sa school. Talaga? Sinabi mo yun? Oo, sinabi ko yun. Totoo naman na ikaw ang favorite ko rito sa buong school natin, no? Bakit ako? I mean, anong nakita mo sa akin para maging favorite mo ko? Simple lang. Maganda ka, tsaka confident. Marami tayong pagkakapareho. Parang nakikita ko nga yung sarili ko sa'yo nung ganyang age pa lang ako eh. And I'm sure marami pa tayong pagkakasunduan. Sure ako dyan.
Si Clea kaya, Ate Kylie? Anong masasabi mo sa kanya? Well, hindi ako magpapaka-plastic sa'yo, Clea. I know hindi pa kita ganun kakilala, pero sa inyong dalawa, mas mapapansin talaga si Rizzy. Excuse me lang pero hindi naman ako uhaw sa atensyon. Oh, wag kang magsungit. Wala pa akong sinabing mali Sinabi ko lang yung totoo. Alam mo, dapat tanggap mo rin na hindi mo lahat mapiplease. Lalo na sa itsura at... Never mind. Alam ko, kasi kung di ko tanggap yon, nagpapakadesperada na ako para mapalapit sa'yo. Kaso di ako ganun Di naman ako pasikat at pabida. Girls, chill. Baka mamaya magkasabunutan na kayo niyan. Uy, bestie, wag mo na kasi masyadong siniseryoso mga sinasabi ni Ate Kylie. Sabihin nyo na lang kasi kung ayaw nyo nandito ko. Di naman yung gano'ng kahirap, ba? Bestie, please? Isa ka pa Sana di na lang ako sumama dito. Okay. Change topic na lang tayo para walang umalis. Anyway, ano na nga ulit yung nangyari sa pag-uusap niyo ni Archie? Ilang beses ko na siyang inaya na makipag-meet sa'yo pero wala pa siyang time nun Ayun. Kinilala namin yung isa't isa. Tapos nalaman ko nga na wala na pala sila ng girlfriend niya. Talaga? Totoo. Kasi kung sila pa daw nung girlfriend niya, malamang hindi siya makikipag-meet sa akin. Aminin mo, gusto mo siya, no? Ha? Hindi naman sa gusto agad. Parang ano lang. Girl, kahit hindi mo aminin, halata naman sa'yo, no? Paano kung ligawan ka niya? Papaligaw ka ba? Siguro. Yan! Ganyan dapat yung sagot! Kasi alam mo, bagay kayo. Talaga? May nakakalimutan ka yata, bestie? Ha? Anong nakalimutan? Mukhang nakalimutan mo na nga. Ano ba kasi yun? Share niyo naman. Ha? Wag na, hindi naman importante yon. Di naman pala importante, sinisingit mo pa. Wag na natin pag-usapan yun. Fine! So, sinabi ba ni Archie na may nililigawan na siya ngayon? Wala pa, pero meron na daw siyang gustong ligawan. Oh my gosh! Sino kaya yun? Sabi niya, nasa tabi-tabi lang daw. What if ikaw yun? Ay! Girl, grabe ang saya-saya ko para sa'yo! Papadudot halos napanisa na nga ako ng laway habang nag-uusap silang dalawa na parang hindi nila ako kasama. Hindi ko man aminin, alam ko na sinasadya rin nila yon. Lalo na si Kylie. Pero nasaktan ako sa parte na parang naging katulad na rin ni Kylie ang best friend kong si Rizzy. Alam ko rin na hindi naman talaga niya nakalimutan yung usapan namin tungkol kay Archie. Pero sinadya niyang magmaang-maanga noon para hindi maudlot yung pagpapabida niya. Laging ganon ang eksena sa buong school year namin noong grade 11. Madalas na naming makasama sina Kylie at Archie pero halos hindi naman nila ako pinapansin. Para lang akong hangin noon tuwing magkakasama kami. Pero dahil mahalaga rin para sa akin ang best friend ko, ay tinis ko na lamang ang hirap ng pakikisama sa mga bago niyang kaibigan. Isa pa ay alam ko rin naman, nag-graduate na sina Kylie at Archie kaya darating din yung panahon na kaming dalawa na lamang ulit ang laging magkasama. Gaya ng inaasahan ko, nagkaroon ng relasyon sina Rizzy at Archie. Hindi ko na ipinaalala pa sa kanya yung usapan namin dahil ayokong makaapekto yon sa sayang nararamdaman niya. Inalis ko na lamang sa isipan ko na hinahangaan ko rin ang boyfriend niya para hindi yon maging issue sa aming dalawa. Pero hindi rin naman nagtagal ang relasyon nila, Papa Dudut. Hindi raw kasi naniniwala noon si Archie na may patutunguhan ang relasyon ng isang college at isang high school student. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na nakipagbalikan pala si Archie sa ex-girlfriend nito. Si Kylie naman ay parang nakalimutan na rin noon si Rizzy. At syempre hindi ko siya iniwan. Sa mga panahong yon, Papa Dudut,
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko po noon na ituloy-tuloy na yung pagiging maayos ng friendship namin ni Rizzy. Pero parang may gusto talaga siya noong patunayan. Noong mag-grade 12 na kami, bigla rin siyang nagkaroon ng interes sa student council. Hindi na rin naman ako nagulat noong nanalo siya bilang president dahil mula nang maging close sila ni Kylie ay marami na rin talagang nakakakilala sa kanya. Bukod pa roon ay siya rin ang pumalit na president ng Theaters Guild. Naging contributor din siya sa mga school paper. May mga araw na hindi ko na siya makausap sa sobrang dami ng activities niya. Sinubukan ko namang makisabay pero wala talaga akong hilig sa pagsusulat. Ayoko rin gumastos para sa campaign materials sa pagtakbo sa student council. At pagdating naman sa pag-arte, wala talaga akong interes doon, Papa Dudut. Sa Glee Club lang talaga ako nagka-interes pero bilang isang singer lang. Ayaw ko ring maging soloista kaya kahit doon ay konti ang naging kaibigan ko. Halos wala rin pumapansin sa akin doon maliban lang sa mga lalaki at mga tomboy na gustong magtanong tungkol kay Rizzy. Tinatanong nila kung pwede raw ba silang manligaw sa best friend ko. Pero lagi ko na lamang sinasabi na busy pa siya at walang panahon sa ganung bagay, Papa Dudut. Grabe sobrang busy mo na. Ngayon na lang kita ulit nakasabay kumain. Dami kasing activities. Alam mo naman kapag president ng student council. Hay, may Theaters Guild pa. Masyado mo naman kasing kinareer lahat. Kailangan kong gawin yun. May kailangan akong patunayan. Huh? Kanino naman? Sa pagkakaalam ko, di ka naman pinipressure ng parents mo. Tsaka, dun pa nga lang sa naging president ka, malaking achievement na yun eh. Hindi pa enough yun, bestie. Bakit hindi? Magaling ka na nga eh. Marami na rin nakakakilala sa'yo. Alam ko, pero marami pa akong gustong ma-achieve. Ikaw ba, ayaw mong makilala ka dito sa school? Dapat nga tumakbo ka rin para maging student council officer eh. Wala akong budget para sa campaign materials. Kung ayaw mo yon, bakit di mo itry sa ibang club para maging active ka rin? Boring naman kung sa Glee Club ka lang. Bestie, masaya na ako doon. Okay na ako sa ganito. Hindi ko naman kasi kaya yung ginagawa mo. Kala mo lang hindi mo kaya. Tignan mo ako. Ganyan din mindset ko dati, di ba? Magkaiba tayo. Tsaka, ibang-iba ka na ngayon. Parang wala ka nang di kayang gawin. Hindi ka ba napapagod? Napapagod. Siyempre, tao pa rin naman ako, no? Pero dito ako masaya. Alam mo, may naisip nga ako para sa ating dalawa eh. Ano yun? What if i-push natin na makapasok sa top 3? Seryoso ka ba, bestie? Di ba, masaya naman tayo kahit top 10 lang? Okay ka na dun? Alam kong magandang goal naman yung sinasabi mo, pero hindi kasi madali para sa akin, bestie. Magkaiba tayo. Paanong magkaiba? Matalino ka rin naman ah. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano kasi, hindi lang naman pag-aaral yung inaatupag ko kahit nakauwi na sa bahay. Marami ding gawain doon. Di katulad sa inyo na merong kasambahay. Pwede mo pa rin naman i-manage yung oras mo para mas makapag-focus ka sa pag-aaral. Hindi yun ganun kadali, bestie. Tsaka kung ipupush ko yung top 3 na yon, hindi maiiwasan doon yung mapagastos. Hindi naman kami mayaman eh. Sinikap lang talaga ng mga magulang namin na makapag-aral sa private school. Kaya magkasama tayo dito. Nagigets naman kita sa part na yan. Pero sayang kasi eh. Marami ka pa sanang pwedeng gawin. Okay na ako sa ganito. Masaya na ako kung makakapasok pa ako sa top 10. Pero yung top 3, parang imposible pa. Ay, bahala ka nga. Basta ako, sisikapin kong magkaroon ng major achievements bago man lang matapos tong school year. Support na lang kita. Ano pa nga ba? Baka naman iniisip mo na ayaw ko lang talaga makipagsabayan sa'yo. Hindi ko lang talaga kaya yung gasto sa mga ginagawa mo. Nakakaintindi rin naman ako, bestie. Pero kung gugustuhin mo rin naman talaga yon, magagawan mo ng paraan eh. Bestie naman. Fine! Di na kita pipilitin.
Papadudot, gustong gusto ko rin na makapasok sa top 3. Pero gaya nga po ng sabi ko kay Rizzy, hindi yun ganon kadali. Magastos po kasi talaga kapag nasa private school, lalo na kapag may mga extracurricular activities. Pero dati naman ay kontento na kaming dalawa sa top 10. Sapat na rin yung makasama kami kahit sa isang school activity lang para masabi na merong sinalihan. At aaminin ko na maganda naman yung goal ni Rizzy. Pero marami kaming pagkakaiba sa mga bagay-bagay. Mas madali para sa kanya na mag-focus sa goal na yon kasi mayaman sila. Hindi niya kailangang magtipid gaya ng ginagawa namin. Pag-uwi niya may kasambahay na mag-aasikaso sa kanya. Sa amin ay wala. Kami rin mismo ang maghuhugas ng kinainan namin. Kami rin ang magluluto, maglilinis ng bahay at kahit sa paglalaba. May schedule din kami. Ginagawa ko naman ang lahat ng time na yon para hindi na may kumpara pa sa kapatid ko, Papa Dudut. Sinusunod ko naman lahat ng gusto nila para sa akin. Dahil maganda pa rin naman yung performance ko sa school. Inaasahan ko noon na ma-appreciate na yon ng nanay ko. Hanggang sa magkaroon ng meeting ang mga magulang para i-announce ng advisor namin kung sino-sino ang pumasok sa amin sa top 5. Galing naman ni Rizzy, anak. Magkaibigan kayo nun, di ba? Opo, mag-best friend pa nga eh. Tsaka magaling po talaga siya, ma. Active din kasi siya dito sa school. Sa narinig ko kanina, president pala siya ng student council. Opo, ma. Siya rin yung president ng Theaters Guild. Naku, marami pala talaga siyang inaasikaso, no? Napakasipag na bata. Kahit anak mayaman, nagsisikap talaga siya na magkaroon ng malaking achievement. Isipin mo yun, busy siya pero pasok pa sa top 5. Malaking tulong din po kasi na nakakasali sa mga activities eh. Ikaw ba, wala kang sinasalihan? Meron naman po, ma. Pero hindi kagaya ni Rizzy na sinasalihan lahat. Magastos kasi yung iba. Wala naman yan sa gastos, anak. Pagsisikapin mo talaga, walang imposible. Tignan mo siya, oh. Ang ganda-ganda niya. Ang saya niyan tignan. Top 6 ka dati, tapos top 8 siya. Pero ngayon top 5 na siya. Nakakabilib naman talaga yung dedikasyon niya sa pag-aaral. Swerte ng mga magulang niya sa kanya. May tutor naman siya, kaya mas napataas niya pa yung grades niya. Ganun ba? Eh di magpa-tutor ka sa kuya mo. Malaman, nakikita niyo pa ba si kuya sa bahay? Paano pa ako magpapaturo sa kanya? Ay, sa bagay. Busy rin kasi yung kuya mo. Hindi madali yung ginagawa niya kasi siya na nagpapaaral sa sarili niya. Ayaw niya kasi maging pabigat sa amin ng papa mo. Para daw mapagtuunan pa namin yung pagbabayad ng tuition mo. At saka syempre, yung baon mo araw-araw. Alam ko naman po yun, ma. Kaya nga hindi na ako sumasali sa mga extracurricular activities eh. Kahit nga sa field trip, di na ako sumasama. Oh, nagtatampo ka ba anak? Pasensya ka na ha. Sapat lang kasi para sa tuition mo yung kaya namin ng papa mo. Alam mo naman na hindi rin kalakihan yung sweldo namin, di ba? Hindi naman po yun issue sa akin, ma. Mabuti naman kung ganon. Naktignan mo oh, daming kumakausap kay Rizzy. Mukhang sikat talaga siya rito sa school nyo ah. Ibang-iba na siya. At least siya nakalabas na sa comfort zone niya. Kausapin niyo na rin po kaya. Ayan na siya oh, papunta na rito. Hi, tita! Uy, bestie, congrats sa atin, ha? Iha! Congratulations! Nasaan nga pala yung parents mo? Hindi po nakapunta eh. Hectic po kasi schedule nila. Oh, sayang naman. Pero congrats pa rin sa'yo, ha? Ang galing-galing mo naman. Thanks, tita. Magaling din naman po si Clea. Sayang lang kasi hindi siya nakapasok sa top 5. Sabi ko nga po sa kanya, i-push namin na makapasok sa top 3 eh. Kaso ako lang yung may pag-asa ngayon na ma-achieve yun. Ipagpatuloy mo lang yan, Iha. Malayo mararating mo sa pinapakita mong dedication sa pag-aaral. Ganun nga po. Marami pa po kasi akong gustong ma-achieve at gustong gawin bago matapos yung school year. Mabuti yan, Iha.
Napakaswerte ng parents mo sa'yo. Papadudot, hindi ko maiwasang magtampo sa nanay ko nang iwanan niya ako doon para makipag-usap kay Rizzy. Ipinakilala niya ang nanay ko sa mga kapwa niya officers at iba pang nakakakilala sa kanya para ipakita kung gaano siya kasipag bilang isang estudyante. Best friend ko siya, kaya masaya ako sa mga achievements niya. Pero nang time na yon ay nakaramdam naman ako ng inggit. Tahimik akong humihiling na sanay ako naman yung pansinin ng nanay ko. Naging bukang bibig niya noon si Rizzy at halos marindi na ako sa mga naririnig kong papuri para sa best friend ko. Hindi man kasi direktang sabihin ni mama, pero alam ko na pinagkukumpara niya kaming dalawa. Akala ko ay doon na matatapos ang pagngingit-ngit ng kalooban ko. Pero nagulat ako nang imbitahan ni mama si Rizzy para mag-dinner sa amin. Tuwang-tuwa naman noon pati ang tatay at kuya ko nang makausap din nila ang best friend ko. Panay ang tanong nila tungkol sa buhay niya na parabang galing siya sa abroad at matagal nang hindi nakikita. Ilang ulit pang sinabi ng nanay ko na driver pa ni Rizzy ang naghatid sa amin pauwi sa bahay. Matapos ang araw na yon, nagbago na yung tingin ko kay Rizzy. Pero nag-guilty rin ako dahil ganon pa rin naman siya sa akin kahit na marami siyang kaibigan. Nag-aaya pa rin siya tuwing weekend sa paborito naming coffee shop. At siya rin ang laging taya. Pero minsan ay may mga kasama kami mula sa student council o kaya naman ay sa theaters guild. Pinipilit kong maging masaya. Para sa kanya pero totoo lang. Inggit na inggit ako sa buhay na meron siya. Mas lalo pang nadagdagan ang pagkabwisit ko sa narinig kong usapan ng mga kaklase namin noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nasa comfort ako noon nang marinig ko ang usapan ng mga kaklase ko. Nung una ay si Rizzy ang pinag-uusapan nila. Tungkol yon sa schoolmate namin na gustong manligaw sa kanya na sina Justin at Lance. Mag-best friend ang dalawang yon. Balak daw kasi sanang ligawan ni Lance si Rizzy, pero bago yon may nagugustuhan na raw ito dati at nabanggit nga nila ang pangalan ko. Hindi ko napigilang mainis nang sabihin nila ang si Rizzy yung dapat ligawan at hindi ako. Wala naman sanang problema doon pero sa pagkakasabi nila, para na rin nilang nilait ang itsura ko. Sa best friend ko raw dapat manligaw yung mas gwapo at hindi sa akin. Hindi ko gusto yung pakiramdam na naiinis ako kay Rizzy dahil sa pagkukumpara ng mga tao sa aming dalawa. Siya na lang kasi palagi ang napapansin. At sa aming dalawa ay mas deserve ng best friend ko lahat ng mas magandang bagay kesa sa akin. Unang-una, pinagkukumpara kami sa itsura. Ang hirap kasi sa ibang Pinoy, porque mas maputi, yon ang mas maganda para sa kanila. Sa kulay sila ng balat nagbabase. Parang nawawalan ako ng halaga kapag siya yung kasama ko. Kahit kasi sa pamilya, mas bida si Rizzy. Lahat ng appreciation na kailangan ko para lumakas ang loob ko ay nawala ng dahil sa kanya. Hanggang sa mapag-usapan namin ang tungkol doon. Bakit parang tahimik ka masyado ngayon, bestie? May iniisip lang. Problema ba? Ano pa nga ba? Alam nga naman magsaya ako kung may problema ako, di ba? Uy, grabe. Nagtatanong lang naman ako. Ano ba kasi yun? Baka may maitulong ako. Wala yun. Nakakahiya naman kung idadamay pa kita doon. Bakit nga pala di mo kasama yung mga new friend mo? Bakit ko naman sila isasama? Bonding natin to. Minsan ko lang naman sila isama dito sa cafe. Nagtatampo ka ba? Ha? Hindi ah. May narinig lang kasi ako na di ko nagustuhan. Tungkol saan? Sa ating dalawa. Anong ibig mong sabihin?
Narinig ko yung mga kaklase natin sa comfort room last time. Pinag-uusapan ka nila. Tapos, ano pang sabi nila? Gusto ka raw ligawan ni Lance. Pero bago yon, may nauna pa raw siyang nagustuhan. Sino naman daw? Sino pa? Eh di ako. Tapos sabi nila, Tapos sinabi nila na ako ang mas dapat na ligawan ni Lance, ganun ba? gano'n na nga. Ay, sabi ko na kaya ka naiinis kasi pinag-compare tayong dalawa. At sa comparison na yon, ako yung the better one, tama? Paano mo naman nalaman yan? Bestie, kahit busy ako, friend mo pa rin ako, no? At nanonotice ko pa rin yung ganong bagay. Kala ko kasi wala ka nang pakialam eh. Grabe ka naman. Ganon ba talaga ang tingin mo sa akin? Naging busy lang talaga ako sa school. Pero 'di ba, nagkakasama pa rin naman tayo. Hindi naman tayo nagbago, 'di ba? Okay naman tayo. Ikaw, okay ka. Masaya ka kasi napapansin ka na ng lahat. Marami ka nang na-achieve. Ako? Eto pa rin. Pati nga parents ko, ikaw na yung gustong-gusto eh. Bukang bibig ka nila. Alam mo, kung mayaman lang ako na kagaya mo, nagawa ko rin sana lahat yun. Madali rin sana para sa akin na makapasok sa top 5. Naiinis ka ba kasi na-achieve ko yung mga yon? Hindi. Masaya ako para sa'yo, totoo yun. Proud nga ako sa'yo eh. Naiinis lang ako sa mga tao na lagi na lang tayo pinag-compare. Yung kapag magkasama tayo, parang wala lang ako. Sa lahat, ikaw yung mas magaling. Mas dapat maging ganito, ganyan. Nakakainis na. At sa tingin mo ba kasalanan ko kaya nangyayari yon? Kasi dapat na kontento na lang ako sa top 10 at sa pagiging mahiyain ko. Ganun ba, bestie? Bestie, hindi. Deserve mo naman yan eh. Kaya nga sabi ko, di ba, masaya naman ako para sa'yo. Kung naiinggit ka, ilugar mo naman, bestie. Kasi wala naman akong ginagawa na makakasama sa'yo. Hindi ko kontrolado yung ginagawa nilang pagkukumpara sa atin. Wala ako doon every single minute para sawayin sila. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga napigilan yung emosyon ko. Alam mo naman na, ang hirap kapag limitado lang yung pwede mong gawin, di ba? Oo na, naiinggit ako. At alam ko rin mali yun, kaya sorry. Ay, hindi nga natin dapat ito pinagtatalunan eh. Malapit nang matapos yung school year at di natin sure kung magkakasama pa rin tayo sa iisang university. Kaya sana maging okay tayo. Sorry talaga, bestie. Sige na. Sorry din na naramdaman mo yon dahil sa akin. Okay na tayo? Kung okay ka, ganun din tayo. Papadudot, naging okay naman kami ni Rizzy pagkatapos ng maliit na pagtatalong yon. Nag-exam na rin kaming lahat sa iba't ibang school at syempre kasama na doon yung top 5 universities sa Metro Manila. Alam ko naman na nasa kinikita ng magulang ko ay mas realistic na makapag-aral ako sa isang state university. Pero dahil nakapasok si kuya sa isa ring kilalang university at nagka-scholarship pa, pinangarap ko rin na makapag-aral doon. Pareho kami ni Rizzy na pangarap ang university na yon. Gaya ng inaasahan ko dahil may pera si Rizzy ay nakapag-exam siya sa 5 top universities. Nang magkaroon pa ng pagkakataon ay dinala rin siya ng magulang niya sa Cebu para makapag-entrance exam sa isa ring kilalang university doon. Ako naman bukod sa 2 mamahaling eskwelahan. Nag-exam din ako sa 2 state university. Magkakasunod na buwan ang dumating ang results mula sa iba't ibang school. Gaya ng inaasahan ko, nakapasa si Rizzy sa halos lahat ng pinag-examan niya, maliban lang sa State University na gusto ng halos lahat ng incoming college students. Laking gulat ko naman dahil nakapasa ako roon. Pareho namang kaming nakapasa sa mga mamahaling eskwelahan, kaya nag-apply ako kaagad para sa scholarship. Kapag nakapasa ako, kahit papaano ay may pagmamalaki ako sa mga magulang ko. Pero sa kasamaang palad, hindi ako nakapasa sa scholarship. Kaya sinabi ng mga magulang ko na huwag na lamang ako doong mag-aral, papadudot. Bestie, please, tahan na. Maganda pa rin naman yung papasukan mong university. Pero hindi ako nakapasa dun sa gusto kong school. Magkakahiwalay na rin tayo nun. Eh ano naman,
Magandang school pa rin kaya yon kahit state university pa yon. Madali kasi sa'yong sabihin yan kasi nakapasa ka sa 5 choices mo. Sa 5, Risi. Tapos afford mo pa kahit alin dun. Samantalang ako, dun ako mapupunta sa second choice ko. Pati nga course eh. Second choice ko lang din yun. Ano ka ba, Clea? Nakapasa ka sa pinakamagandang state university dito sa Pilipinas. Kaya hindi ko maintindihan kung ano pang kinaiinis mo. Kung nakapasa nga lang ako doon, mas pipiliin ko yun eh. Tapos ikaw, hindi ka pa masaya? Napaka-unreasonable mo naman. Ako? Unreasonable? Alam mo ba kung gaano ko kagusto na makapasok sa top 3 sinasabi mo? Pero hindi ko kaya yung mga gastos para makipagsabayan sa inyo. Pero sa'yo, madali lang yun. May pera ka eh. May tutor ka pa. Sa tingin mo, napasama lang ako sa top dahil may tutor ako? Clea, pinaghirapan ko yon. Nandun na tayo sa may advantage ako dahil doon. Pero kailangan ko pa rin pagsikapan lahat. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako kapagod palagi? Ginusto mo yan eh. Dati naman sapat na sa atin na makapasok tayo sa top 10 pero naghangad ka pa ng sobra. Para ano? Para mapansin ka ng lahat? Well, congrats! Kasi sikat ka na. Pati nga yung usapan natin nung tungkol kay Archie nakalimutan mo na eh. O baka naman mas tamang sabihin na kinalimutan mo. Talaga ba? Yun pa rin ang issue mo? My gosh, Clea, ang tagal na nun. Tsaka hindi rin naman kami nagtagal ni Archie, di ba? Alam mo, kaya ka nagkakaganyan kasi hindi mamatay-matay yung inggit mo sa katawan. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Sa bagay, paano mo nga naman maiintindihan paborito ka ng lahat? Puring-puri ka lagi ng mga teacher natin. All eyes sa'yo yung mga schoolmate natin. At pati mga magulang ko, ikaw yung gusto. Kasi nga naman, pasok sa top 5. President ng Student Council, President ng Theaters Guild. Sa madaling salita, bidang-bida ka sa lahat. Pabida ka eh. Wow naman sa pabida! Kasalanan ko ba na ginusto ko na mag-improve pa? Alam mo kasi kung gugustuhin mo talagang makapasok sa top 5, kaya mo eh. Kasi kapag gusto, laging may paraan. Pero ikaw, pinili mo na makontento na lang sa top 10. Talaga? Di congrats sa Student of the Year na enjoy yung nakukuhang atensyon. Sa narinig ko ngayon sa'yo, gets ko na. Gets ko na kaya mong ipagpalit yung friendship natin sa pagiging pabida mo. Kung gusto mo, doon ka na tumira sa amin eh. Para ikaw na lang ang anak ng mga magulang ko. Total, gustong-gusto ka naman nila, diba? Naririnig mo ba yung sarili mo? Mula elementary tayo, ikaw na yung nagdadala sa akin. Kasi nga di ba mahiyain ako noon? Tapos ikaw yung malakas ang loob sa ating dalawa? Kaya akala ko magiging proud ka sa akin. Akala ko magiging masaya ka sa lahat ng achievements ko. Para sa'yo na naman. Ikaw na naman. Kung alam mo lang kung gaano ka kaswerte, hindi ka mag-iisip ng ganyan. Ni minsan ba nakita mo yung parents ko dito sa school? Wala sila lagi, di ba? Si Yaya lang yung lagi kong kasama. Siya yung pinakikisuyuan para samahan ako dito sa school kapag kailangan ng presence ng magulang. Samantalang ikaw, never nawala yung nanay mo. So ngayon pinapalabas mo na napakaswerte ko sa mga magulang ko? Wala nga silang ginagawa para tumaasweldo nila eh. Hanggang ngayon nagtitipid pa rin kami. Tapos ayun, bidang-bida na sa kanila si kuya, dumagdag ka pa. Then sorry. Sorry kung akala mo inagaw ko sila sa'yo. Masaya lang kasi ako noon na naramdaman ko sa kanila yung pagiging magulang sa akin kahit saglit lang. Alam mo ba kung bakit nasabi ko na swerte ka sa kanila? Kasi mapopromote na sana sila eh. Pero hindi nila tinanggap kasi kakailanganin na rin nilang magtrabaho kahit weekends. Ayaw nila na mawala ng time sa'yo, sa inyo ng kuya mo. Samantalang ako, kahit na mismong graduation day, walang pupunta para sa akin. Tapos yung sinasabi mo na all eyes sa akin yung mga classmate natin? Clea, alam naman nila na medyo masungit ka. Pero pinapakilala ko pa rin sa'yo yung mga nagiging ka-close ko. Tapos anong ginagawa mo? Hindi ka man lang umingiti na parang pinaparamdam mo na ayaw mo sa kanila. Kaya wag mo isisi sa akin na natutuwa sila sa akin at hindi sa'yo. Kasi sa totoo lang, ikaw yung may gusto na maging ganyan ka. Hindi ako. Nagulat ako sa narinig ko noon mula kay Rizzy Papadudut. Pero nagalit din ako. Sa katunayan, dumating at lumipas ang graduation namin na hindi kami nag-uusap. Hanggang ngayon, na first semester na namin,
Natuloy siya sa mamahaling university. Ako naman sa State University talaga pumasok at isa ring scholar. Pero aaminin ko na ngayong wala na ako sa private school. Nakahinga na ako ng maluwag dahil hindi ko na kailangang umastang mayaman. Pero tuwing nakikita ko ang mga post ni Rizzy sa Facebook, parang bumabalik sa akin yung naging huling pag-uusap namin. At tuwing naiisip ko yon ay napapahiya ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman sa pagkakaibigan namin ni Rizzy. Aminado ako na medyo masungit nga ako noon at palaban din. Pero naisip ko rin kung kailangan ko nga ba talagang magbago para sa ibang tao. Wala naman akong sinabi na gusto kong maging mahiyain si Rizzy habang buhay. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa niyang kaibiganin yung halos lahat ng estudyante sa school namin. Siguro'y nasanay lang din ako na kaming dalawa lang yung magkaibigan. Baka nga naging selfish talaga ako, Papa Dudut. Sa ngayon ay hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko dahil hindi pa rin kami nagkakaayos ni Rizzy. Sana po ay makahingi rin ako ng payo sa mga nakikinig ngayon. Hanggang dito na lamang po muna, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng kwento ko. Taos-pusong nagpapasalamat din po ako para sa Barangay LS sa patuloy na pagbibigay ng pagkakataon sa amin na makapagbahagi ng kwento dito at mapakinggan pa ng libu-libong mga listeners ninyo. God bless Papa Dudut at mabuhay ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Clea. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1